Hindi gumagamit ng cellphone o internet si Putin at umaasa lang sa ilang malalapit para sa impormasyon ukol sa digmaan. At kapag ang sariling ministro ng depensa ay nagbabala sa kanya na nang inibabaw ang Ukraine sa impapawid gamit ang mga makabagong drone na di kaya ng Russia, alam mo ba ang ginagawa niya? Si Putin ay basta na lang hindi nakikinig. Ang resulta? Ang Marso ng 2026 ang naging pinakamadugong buwan sa buong digmaan. Para sa mga sundalong Ruso at mismo mga propagandista ng Kremlin, ang parehong mga tao na ilang taon nang niluluwalhati ang pananakop ay hayagang sinasabi ngayon na ang opensiba ng Russia ay napunta na sa isang walang labasan. May malaking pagbabagong nangyari sa digmaan dahil sa teknolohiyang hindi pinansin ng Russia. Baka isipin mong tungkol na naman ito sa mga drone at teknolohiya. Pero kapag natapos mo ito, maiintindihan mong mas malala pa ang nangyayari kaysa sa inaakala. Para maintindihan ang nangyayari ngayon, kailangan mong malaman ang tungkol sa digmaan ng drone sa Ukraine. Sa simula ng labanan, pinangunahan ng Ukraine ang dalawang magkaibang dulo. Sa malapitang distansya, ang mga drone na may first-person view ay lumika ng mga death zone na umaabot hanggang 20 kilometro sa linya ng harapan. Lahat ng sasakyan o sundalo na papasok sa lugar na iyon ay nagiging target. Sa malayong distansya, bumibiyahe ang mga drone ng lampas 300 kilometro para tamaan ang mga refineria, base at infrastruktura sa loob ng Rusya. Pero may butas sa gitna. Ang likurang zona ng Rusya ang bahaging nasa pagitan ng 20 at 300 kilometro mula sa linya ng labanan. Doon itinatago ng Rusya ang kanilang mga imbakan ng bala, mga sentro ng utos, mga pagawaan ng pagkukumpuni at mga ruta ng supply. Ito ang sentrong lohistikal na sumusuporta sa buong opensiba. Isipin mo ang imbakan ng bala ng Rusya. Nakatago sa gubat 100 kilometro mula sa unahan, puno ng mga bala na sasapat sa ilang linggo ng pambobomba. Tahimik na dumarating ang drone ng Ukraine, hindi napapansin, at sa ilang segundo, nagiging apoy at usok ang paligid. Ang mga bala na papatay sana ng daan-daang Ukranyano ay basta na lang naglaho. Iyan ang ginagawa ng mga drone na may katamtamang abot at ngayon lang ito nagagawa ng Ukraine ng tuloy-tuloy. Noong 2026, tinapan ng Ukraine ang puwang na iyon gamit ang bagong henerasyon ng mga drone na may katamtamang abot. Ipinapakita ng mga numero ang laki ng pagbabagong ito. Noong Enero, may 41 na pag-atake na katamtaman ng abot. Noong Pebrero, 61. Noong Marso, umabot ito sa 115, halos triple sa loob ng 2 buwan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga drone na may katamtamang abot. Ang punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, ay naghayag ng puwersa ng mga sistemang walang piloto ay nagsasagawa ng 11,000 misyon ng labanan bawat araw. Noong Marso lang, mahigit 151,000 target ang nakumpirmang tinamaan ng mga drone. Isang pagtaas ng 50% kumpara noong Pebrero. 143 imbakan at pasilidad ng lohistika ng Russia ang nawasak. 52 command post ang nawasak, 20 pasilidad ng lanis, gas at enerhiya sa likuran. Wala nang gumagana, kahanga-hanga ang mga numerong ito. Pero may tanong na lumilitaw. Paano nagawang buksan ng Ukraine ang mga air corridor na ito? Mayroon bang air defense systems ang Rusya na talagang ginawa para pigilan ito? Meron. Dito, mas lalong sumisigla ang kwento. Naglunsad ang Ukraine ng isang sinadyang kampanya para hanapin at sirain ang mga sistemang pangdepensa sa impapawid ng Rusya. Partikular ang Pantsir, ang pangunahing mobile na sistema na dinisenyo para matukoy at pabagsakin ang mga drone sa mababang altitude. Ang bawat unit ng sistemang ito ay nakakahalaga ng 15 hanggang 20 milyong dolyar. At ayon sa unit ng espesyal na Operasyon Alpha mula sa serbisyong pansiguridad ng Ukraine, nagtagumpay ang mga elite na piloto na ma-neutralize ang halos kalahati ng mga Pantsir na nasa aktibong serbisyon ng Russia mula 2025 hanggang sa simula ng 2026.
Noong Marso lang ng 2026, 274 na sistemang pangdepensa sa himpapawid ng Russia ang tinamaan. Itinuturing ito ng mga defense analyst na malaking pagbabago sa dinamika ng labanan. Dahil hindi na pinoprotekta ng mga pansirang likuran, malaya nang nakakalipad ang mga drone ng Ukraine kumpara dati. At hindi kayang palitan ng Russia ang mga sistemang ito sa bilis ng pagkawasak ng mga ito. Habang binubuksan ng Ukraine ang himpapawid para sa mga drone nila, may isang bagay na nawala sa Russia na di nila inasahan. Mula pa noong katapusan ng 2025, ilegal na ginagamit ng mga puwersang Ruso ang mga terminal ng Starlink, ang internet na galing sa satellite ng SpaceX para sa komunikasyon at pagkontrol ng mga long-range na drone. Ang mga ipinuslit na terminal ay ikinakabit pa mismo sa mga attack drone, kaya nilang lumipad ng daan-daang kilometro at naiwasan ang mga signal jammer ng Ukraine. Noong Pebrero ng 2026, nagbago ang lahat. Ang ministro ng depensa ng Ukraine, si Mikhailo Fedorov, ay nakipagkasundo sa SpaceX para sa isang sistema ng verifikasyon na sa madaling salita ay isang listahan ng mga autorisadong terminal. Lahat ng Starlink terminal sa teritoryo ng Ukraine na wala sa listang yon ay na-deactivate. Otomatikong na-block ang mga terminal na lalagpas sa 70 kilometro bawat oras kaya hindi magamit sa drone. Mapaminsala ang epekto nito. Itinigil ng elite Russian unit na Rubicon na gumagamit ng Starlink para sa drone attacks ang paglalatala ng mga detalye ng lokasyon ng kanilang mga pag-atake. Malinaw na senyales ng pagkawala ng kakayahan. Iniulat ng mga sundalong Ruso na nawala ang komunikasyon sa kanilang command. Isa sa mga naunang gumamit ng drone sa militar ng Ukraine ang nagsabi na parang bulad na kuting ang mga Ruso, hindi alam ang nangyayari sa kaliwa o kanan at walang real-time na transmisyon ng datos. Mas malala pa, wala nang ibang alternatibo ang Rusya. Tinatayang aabutin ng 6 na buwan bago makahanap ng kapalit na magagamit. Hindi lang para sa opensiba ang kalamangan ng Ukraine. Sa depensa, kapansin-pansin din ang mga numero. Na-intercept ng Ukraine ang halos 3,000 Russian drones noong Enero. Noong Pebrero, umakyat ang bilang na ito sa 3,600. At noong Marso, biglang tumaas ito sa mahigit 33,000 Russian drones ng lahat ng uri ang nawasak. Doble ito kumpara sa nakaraang buwan. Ang bagong henerasyon ng Ukrainian interceptor drones na tinatawag na Sting ay nakakaoperasyon sa layong hanggang 500 kilometro, pinabagsak ang mga Shahed drones, ang mga attack drones na gawa sa Iran na ginagamit ng Russia bago pa man sila makapinsala. Ang mga Shahed na pangunahing sandata ng Russia para sa malawakang pag-atake ay na-neutralize na bago pa man makapinsala. Ginagaya ng Russia sa likurang bahagi ng Ukraine ang taktika ng Ukraine sa likurang bahagi ng Russia. Pero hindi sila nagtatagumpay. Narito na ngayon ang mga numerong hindi maitago ng Russia, kahit anong pilit ni Putin. Marso ng 2026 ang naging pinakamalupit na buwan ng buong digmaan para sa mga sundalong Ruso. Higit sa 35,000 mga kaswalteng nakumpirma sa video, mga namatay at malubhang nasugatan. 96% ang dulot ng mga drone. Noong ika-17 ng Marso, naitala ng Rusya ang pinakamataas na bilang ng kaswalti sa isang araw, 1,710 at 10 sundalo. Para may lagay sa perspektiba, mas marami pa ito kaysa kapasidad ng maraming maliit na football stadium sa isang araw. Ang puwersa ng mga sistemang walang tripulante ay lang responsable sa 900 na pagkamatay na ito. Ang araw-araw na average ay lumampas sa 1,100 at 40 kaswalting Ruso bawat araw sa buong front. Pero mas nakakabahala para sa Kremlin ang matematika sa likod ng mga nasawi, hindi ang mga biktima mismo. Isipin mo ito, kung ang Rusya ay nawawala ng mahigit 35,000 at nakakakuha ng 30 hanggang 40,000 kada buwan, ano ang ibig sabihin nito sa pangmatagalan? Sa unang 3 buwan ng 2026, ang Rusya ay nakapag-recruit ng humigit kumulang 80,000 sundalo. Nawalan sila ng mahigit 70,000 noong panahong yon. Unang beses mula ng pananakop, mas maraming nawawala sa Rusya kaysa napapalitan nila.
Ang Pangulo ng Finland, Alexander Stubb, ay nagbuod ng sitwasyon. Para sa bawat sundalong Ukranyano na namatay, 5 ang nawawala sa mga Ruso. At halos tumriple ang gastos sa pagkuha ng teritoryo. Mahigit 300 kaswalti bawat kilometrong kwadradong nasakop ang naitala noong 2026, halos triple kumpara sa nakaraang taon. Ang Rusya ay nagbabayad ng mas mataas na halaga para sa mas kaunting teritoryo. Pero baka ito na ang pinaka nakakagulat na datos na sasabihin ko sa iyo. Hindi lang sundalo ang tinatamaan ng drone ng Ukraine, pati bulsa ni Putin. Noong huling Marso at simula ng Abril, nagsagawa ang Ukraine ng sunod-sunod na pag-atake sa mga pantalan ng Ust-Luga at Primorsk sa Dagat Baltic, mahigit 1,000 kilometro mula sa linya ng labanan. Inatake ang Ust-Luga nang hindi bababa sa 5 beses sa loob ng 10 araw. Nasuspinde rin ang operasyon ng Primorsk, isa sa pinakamalaking export oil terminal ng Russia. Sama-sama, ang dalawang pantalan na ito ay nagpapalipat ng humigit kumulang 2 milyong bariles ng langis bawat araw na tinatayang 40% ng mga export ng Russia sa dagat. Noong linggo ng ika-22 hanggang ika-29 ng Marso, bumaba ng 43% ang kabuang pag-export ng langis ng Russia. 22 oil tanker lang ang ipinadala, 15 itong mas kaunti kaysa karaniwan. Ang tinatayang pagkalugi? $1 bilyong ang nawalang kita mula sa langis sa loob lang ng 1 linggo. At nangyari ito sa panahon na mataas ang presyo ng langis dahil sa krisis sa Iran. Malaki sanang kikitain ng Rusya. Sa halip, pinapanood na lang ng Russia na magliyab ang mga tangkay ng imbakan nito. Ang dating direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos, si General David Petraeus, ay mas matindi pa ang sinabi. Hinalaan niyang magkakaroon ang Ukraine ng pinakamalagang industriya ng armas at teknolohiyang militar sa malayang mundo. Sa lingguhang pag-update ng software at pagbabago ng hardware tuwing ilang linggo. Ang bilis ng inobasyon ng Ukraine ay isang bagay na hindi kayang tapatan ng Russia dahil sa kanilang burokratikong estruktura at pagtutol sa pagbabago. Dito tayo bumabalik sa punto ng kwentong ito. Dahil dito, ang mga drone na may katamtamang abot, pagwasak sa mga pansir, pagharang sa Starlink, malawakang pag-intercept, record na bilang ng kaswalti at nagliliyab na daungan. Hindi na kayang pigilan ng Rusya sa loob ng bansa ang lahat ng epekto nito. Ang mga tinig na ayaw marinig ni Putin ay lalo pang lumalakas. Ang ministro ng Depensa Andrei Belousov, ang lalaking personal na pinili ni Putin para gawing moderno ang sandatahang lakas ng Rusya. Batay sa mga ulat mula sa mataas na pamunuan ng Rusya, iniulat niya sa Pangulo na critical ang sitwasyon ng mga drone. Na ang Ukraine ay may kalamangan sa teknolohiya at bilang at ang mga bagong drone ng Ukraine ay gumagana ng 24 na oras bawat araw. Halos di marinig ang mga ito hanggang sa impap at lubos na hindi handa ang Rusya para labanan ng mga ito. Ang mismong ministro ng Depensa ang nagsasabing natatalo ang Russia sa technological na digmaan, pero si Belousov ay hindi nag-iisa. Si Rybar, isa sa pinakamaimpluwensyang military vlogger sa Russia na may mahigit 1 milyong tagasunod sa Telegram, ay tahasang nagsabi na dead end ang opensiba ng Russia. Si Alexei Chadayev na namumuno sa Sentro Uskuynik, isa sa mga pangunahing sentro ng pagdevelop ng drone sa Russia, ay tumigil sa pagpuri kay Putin at nagsimulang batikusin ang mismong estruktura ng lipunang Ruso. Sabi niya, nagtayo ang Russia ng feudalismo, sistemang kontrolado ng mga nasa kapangyarihan mula itaas, habang walang pagkakataon ang mga nasa ibaba na lumika o mag-innovate. At dahil dito, hindi makasabay ang bansa sa mga technological na pag-unlad ng Ukraine. May mga military blogger na nagsasabing itinatago ng mga general ng Russia sa front ang totoong nangyayari kay Putin para manatili siya sa kanyang ilusyon. Ito ang detalyeng lalong nagpapanganib sa lahat. Ang mga taong ito ay hindi laban sa digmaan, kundi propagandista na nabubuhay dito. Ang sinasabi nila ay ang paraan ng pamumuno ni Putin sa digmaan na ito ay isang kabiguan. Kapag mismong mga propagandista mo ang nagsabing natatalo ka, mas malala ang problema kaysa sa anumang panlabas na kaaway. Habang sinusubukan ng mga tinig na bigyan ng babala si Putin, ano ang ginagawa niya?
Sa katapusan ng Marso, sa mismong buwang iyon na nagtala ang Rusya ng pinakamaraming casualty, nagbigay si Putin ng 2 buwang ultimatum sa Ukraine para umalis sa Donbas. Ang ipinahiwatig na banta ay aatake ang Rusya at mananalo ito. Gusto mo bang malaman paano? Ang opensiba ng tagsibol na inilunsad ng Rusya noong Marso ay hindi nagbunga ng tunay na tagumpay. Sa mga huling linggo ng buwang iyon, nawalan pa ng teritoryo ang Rusya. At habang nagbabanta si Putin, nasusunog ang kanyang mga daungan, namamatay ang kanyang mga sundalo sa ratio na 5-1 at mismong ministro ng depensa niya ang nagsabing kritikal ang sitwasyon. Ito ang realidad. Ang Ukraine ay nakabuo ng technological na kalamangan na gumagana sa lahat ng aspeto ng sabay-sabay, sa harapan, sa likuran, sa depensa ng impapawid at sa ekonomiya ng Russia. At alam ito ng Russia. Alam nina Belousov, Rybar, mga propagandista at mga general. Si Putin lang ang mukhang walang alam o ayaw tumanggap. Sa simula ng video na ito, sinabi ko na mas malala pa ang kwentong ito kaysa sa inaakala. At ngayon, naiintindihan mo na kung bakit. Hindi ito tungkol sa mga drone, kundi sa nangyayari kapag ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagkukulong sa sariling mundo at di nakikinig sa iba. Bunga lang ang mga drone nito. Ang dahilan ay si Putin. At ang malaking tanong na hindi kayang sagutin ng sinuman sa Rusya ay gaano pa katagal niyang kayang panatilihin ang pagtaning ito bago maging imposibleng balewalain ang realidad. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa palagay mo ba sapat ang technological na kalamangan ng Ukraine sa drone para mabago ang resulta ng digmaan? O baka naman makakahanap pa rin ng sagot ang Rusya? Iwan ang opinyon mo sa komento. Kung may bagong pananaw ka mula sa video, ibahagi rin ito sa kakilalang sumusubaybay sa labanan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod na pagsusuri. Kita-kits tayo sa susunod na video.